Hello po. Sana po ay hindi ako mag-share ngayon ng Word of God. And hindi sana ako mag-share ng video. Pero while scrolling dito sa TikTok, nakita ko yung Bible verse na ang Mangangaral chapter 5 verse 15 na sabi doon is nang isilang tayo dito sa mundo is wala tayong daladala kahit ano. So gayon din sa ating pagpanaw, wala din tayong madadala kahit ano. Meaning, wala tayong kasuotan nung ipanganak tayo. Aalis din tayo na wala tayong kasuotan. Yun yung literal na meaning sa akin ha. Kasi guys, ganito. Yung story kasi nito, naalala ko yung daughter ko nung namatay siya. 5 years old yun nung mamatay siya. Nung sobrang depressed ako nung panahon ng baby siya. Kasi yung ex ko, yung tatay niya is parang walang silbi or something. And aside from that, hindi pa kasi ako Christian. So talagang nagsusugal pa ako, mga ganun. So parang hanggang sa parang napapagod na ako na parang wala siyang ginagawa or something. Parang I came up sa salita, sa mentality na sinabi ko sa sobrang bad trip ko. Sabi ko, mula ngayon hindi ko na yun bibilhan ng kahit ano. Sabi ko ganun, hindi. Kasi diba parang sa totoo lang magastos talaga pag may anak ka. Talagang yung mga gamit-gamit, diba? So yun, parang hanggang sa paulit-ulit ko na siyang naiisip, sabi ko, bakit gano'n nagsalita ako ng gano'n? Kaya be careful guys sa salita natin. So parang nung namatay siya, di nandun sa yung iimbalsamuhin na siya, nasa morgue or something. Ano matawag doon? Morgue na nga ba yun? May eksena pala na talagang nakahubot-hubad yung tao pagpatay na. Pag yung akala ko din kapag iimbalsamuhin yung tao is parang tatanggalin yung mga lamang loob or something. Kaya parang nagtanong ako dun sa lalaki, sabi ko, saan ko ilalagay yung mga lamang loob? Parang nagulat sa akin yung yung imbalsamador or something. So hindi tinatanggal yung dugo lang po tatanggalin. So makulit yung ex ko na yun, nandun kami syempre pareho. Sabi, tara tingnan muna natin yung bata. Para bang siya, medyo madaldal kasi yun eh. So ako naman, takot ako. For some reason, takot talaga ako sa patay. Imagine sarili mong anak, tas parang takot ka. Diba? Parang ganun, medyo wala talaga. Siguro, yun yung problema kapag ikaw ay, if you are not surrendered to God, parang you are less compassionate. Talagang, masyadong matatakotin, duwag or something. So, in short, napilitan ako or, syempre, mother, siguro, talagang lumabas yung pagkanani ko na gusto ko pa rin talagang makita. Nagpunta ako doon, hanggang sa yun, grabe yung daughter ko, para siyang bato, hubot-hubad, tapos ang tigas-tigas ng katawan. Talagang, doon parang nag-flashback sa akin, sabi ko, yung sinabi ko na, hindi ko siya bibilhan ng kahit anong damit, ganyan. So parang hindi naman ako malungkot ngayon, kumbaga masakit talaga yung Pasko kahit sabihin na ako parang may peace ako, may pag-asa ako dahil kay Jesus Christ. Pero para sa atin lahat to guys, sa ating lahat to, Christian ka man o hindi, sana magising kayo na pinanganak tayo na wala tayong kahit aalis tayo ng wala. Kaya if there's a moment in your life na parang masyado kang greedy, masyadong mataas yung ambisyon mo, gumagawa ka ng masama para sa ambisyon mo, maybe you need to think twice. Kasi, diba, yung Bible verse na yun, sobrang sobrang mamumove ka doon. So, sana lang guys, hindi ko naman sinasabi mo kayong mangarap yumaman, parang in everything you do, fear the Lord. Choose righteousness and choose to fear God, love God. Iwasan po natin yung sobrang paghahangad ng salapi. Kaya yung mga kurakot na yan, yung mga greedy na yan, hindi nila madadala sa libing nila yung kayamanan nila. Kaya instead na magtanim tayo ng hatred or something, we pray for them, we pray for ourselves na huwag tayong masyadong sakin. Kasi yun ang totoo eh. Lahat naman ng tao sa kamatayan pupunta. Yan yung nakatadhana sa tao, yung kamatayan. Maybe masyado kang mapagmataas ngayon sa Word of God, pero we don't know, di ba, kailan ka magte-turn kay God, kailan ka babalik sa Diyos, di ba? So, ang Diyos lang nakakaalam, pero mapalad ka kung nakakapanood ka sa mga videos ko, mapalad ka kung nakakarinig ka ng mga salita ng Diyos. Kaya, habang nabubuhay tayo, yun yung chance para tayo ay pagkaroon ng takot sa Diyos, bumalik sa Diyos, magbagong buhay.
tanggapin na po natin ang Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Kasi hindi po tayo makakapunta sa langit ng sariling kakayahan lang natin dahil ang Diyos po ay banal. Yung maliit na kasalanan, maliit na pagsisinungaling, hellbound ka na po niyan. Ang way lang, sabi nga sa John 14 verse 6 na Jesus is the only way papunta sa heaven. So, yun lang po. Sana maging wake-up call sa atin yung Bible verse na ito. And ibig sabihin po na tanggapin ng Panginoong Jesus bilang inyong Panginoon is, Panginoon, ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Siya na yung masusunod sa life natin. Ay pag alam nating mali, sikapin natin na wag nang gawin, iwasan na. Halimbawa, lasenggo ka, sugarol ka, chismosa ka, palamura ka, pwede ka namang mabuhay nang wala yung mga yan. Sa totoo lang guys, yung lahat ng kasalanan, pag iniwasan natin, makakabuti yun sa atin. Hindi naman tayo mapapahamak pag umiwas tayo sa masama. Kunwari, kabit ka, iniwasan mo na yung kinakabitan mo, mas mapapaganda ka. Kasi unang-una, wala kang ginagawang masama sa kapwa mo. At pangalawa, hindi ka nagkakasala sa Diyos. Wala pong kasalanan na pag iniwasan mo, mas mapapahamak ka. Yun lang, sana po pagbigay sa inyo ng kaliwanagan yung Bible verse na yun. God bless po.